Hello mga ka-tune-in! Kumusta po kayo? Welcome po dito sa Tune-in kay Tunying at alam ko marami sa inyo ang medyo malungkot pa rin ngayon katulad ko. Tinulugan ko na nga lang pagkatapos nung lala, tulog na nga lang ako. Sabi ko kaysa naman magkukot pa ang kalooban ko. Ganun pa man, talagang kailangan din naman nating pag-usapan. Ito pong nangyaring laban sa pagitan po ng ating kababayan, ang pambansang kamuo, Senator Manny Pacquiao, at ang matinding Cubano, ayun, ang malaking tao, si Yordenis Ugas. Gaya po ng alam ninyo, hindi po pinalad ang ating pambansang kamao na manalo po sa laban na ito. Ano po ang masasabi niyo sa laban, Mami D? Iba talaga si Ugas. Pinagtamaan niya si Manny sa sa bayag. Nasuntok siya sa baba. Ang haba niya, mas taas pa siya ni Manny, pero bakit magkuan siya sa baba? Doon lang, bawal man yan, foul man na. Oo. Niya, Tama po kayo. hawakan niyang liig ni Manny, ganon niya sa baba. Hawakan niyang liig ni Manny, ganon. Nung pong sinuntok po, sabi niyo nga nung sinuntok sa baba si Manny, anong naging reaksyon ninyo? Siyempre, nagsigaw. Loko tao nga, talaga ng tao na hindi maayos maglaro. Sa tingin niyo po ba talagang natalo po si Manny dito sa laban na to? Sa tingin ko, dami mang suntok si Manny, bakit natalo? Dami naman siyang puntos, dami namang suntok. Nakasuntok si Yordenis Ugas sa last 5 naman to, sa 12 rounds naman. So sa tingin niyo, nanalo pa sana si Manny doon sa laban na yon? Kahit gitalo nila si Manny doon sa Las Vegas, sa atin dito sa Pilipinas, siya pa rin ang panalo sa lahat ng mga sabi ng mga fans niya. Siya pa lang ang panalo sa ating puso. Ano ang gusto niyo sabihin kung naiintindihan tayo ni Ugas, siya ang kampiyon ngayon, ano ang gusto niyo sabihin sa kanya? Sabi ko lang sa kanya, okay naman ang laro niya, parang perfect. Pero dami siyang parang marumi maglaro. Nawakan ng liig. Yakapin niya si Manny sa liig. Pag masuntok na siya ni Manny, matamaan na siya, yakapin niya si Manny. Parang ang ulo ni Ugas is parang karabaw. Parang karabaw, isungay niya sa mukha ni Manny. Saka nakita niyo ba nung tinulak niya si Manny na gano'n, no? Ayan, sumigaw kami. Lako talaga. Buti na lang doon nung ako. Sabihin ko, aakit ako dyan, ako musuntok sa kanya. Sabi ko, marumi maglaro si Ugas. Itulak niya, tinitulak niya. Okay, puntahan na natin ang pinaka-dahilan kung ba't ko kayo tinawagan. Anong nangyari? Anong nangyari? Ba't gano'n ang naging ending ng laban ni Manny Pacquiao? Attorney Ed? Well, simple lang, yung 42-year-old na Pacquiao ang nagpakita doon sa laban na yun, nakita na natin, hindi mo talaga pwedeng talunin, sinasabi nating father time, Anthony. Ang boxing kasi ay young man's game, pambata ito At naniniwala pa rin tayo, the thing is, naniniwala pa rin talaga tayo na mananalo si Manny Pacquiao. Kasi nakita mo naman yung katawan niya, ang ganda, for a 42-year-old, ang ganda ng katawan niya, ang ganda ng disposition niya. Pero nakita natin, pagdating doon sa laban, yun na, yung katawan mo, nagmanifest na yung pagiging 42 years old. Lumalabas, rounds 2 or 3, nagsimula nang mag-cramp yung kanyang legs, pinaka-importante kay Manny Pacquiao, yung kanyang galaw yung ligsin ng kanyang pae, di ba? Nakita mo naman kung gaano kabilis si Manny gumalaw at doon siya nakakapwesto para matira kanya. Kapag nakagalaw yung kanyang paa, naikutan kanya, huhulihin kanya. Dito hindi. Most of the time, nasa harap lang siya ni Yordenis Ugas. Sabi nga niya, hindi doon siya makalayo. Ang haba nung kalis ni Yordenis Ugas, napakahaba nung reach kung wala kang legs para makagalaw, tatamaan ka talaga. Miski si Ugas, palagay ko nagtatake.
bakit nandito lang to? I was expecting he will be moving. I will be Totoo. trying to catch him. He's just in front of me. You know, I think even Ugas was surprised na nandun lang siya. So sabi ni Ugas, wala akong gagawin kundi jab straight ko lang ito. Ano? So, yun ang masakit dito. Even Nonito Donaire was looking for the footwork. Sabi ni Donaire, where's the footwork? Eh, yun pala, nagka-cramps na yung paa, yung hita, yung legs ni Manny Pacquiao as early as rounds 2 or 3. Ano? Eh, malaking bagay yun. Kaya pala nung in-interview siya nung nandun pa sa ibabaw ng Alona, eh ang sabi niya tight yung kanyang mga binti, ano? Yung pala yun, Dennis, na hindi mo ba nakita na o na-anticipate na magiging factor yung cramps, yung pamumulikat na yon sa laban ni Pacquiao? Alam mo, natin yung titignan natin, parang sakit na yan ni Manny Pacquiao. Ever since, meron talaga siyang ganung nire-reklamo na. Probably because, like sinasabi ko, ako personally nakikita ko mag-ensayo si Manny Pacquiao. Talagang todo buhos yan. No? Wala yung pacing, wala yung ngayong araw parang light training. Every training niya, every day, talagang todo buhos. Now, idagdag ko lang yung kay Atty. Ed, no? I agree na yung dalawang dahilan Isa is yung sinasabi niya, 42 years old, baka dumating ni other time. Or, pwedeng isa namang dahilan is that 2 taon siyang walang laban. No? Yung kanyang inactivity, 2 taon. Si Ugas, last year, nakalaban pa ng isa. So, either way, yun nga, yung father time, baka pumapasok na, nagsisimula na, pero hindi pa rin talaga masabi natin na todo-todo. Or, pangalawa, yung matagal na wala siyang action. And with regards to dun sa pulikat, before pa, naririnig na natin yan talagang parang may problema siya dun sa pagkakaroon ng pulikat. Oo. Okay. Yung lakas ng Ugas, Atty. Ed, matangkad, kita niyo naman, maskulado rin naman, tinatamaan niya si Manny, pero ano tingin mo sa kondisyon ni Manny? Kung hindi siguro si Manny yun, sa dami ng tama na yun, baka natulog Oo, sabi ko nga, maganda naman ang kondisyon ni Manny Pacquiao talaga dito. At sa totoo lang, sa kanyang karera, mas marami pa siyang matitinding suntok na tinanggap. In fairness naman talaga, ang pangan ni Manny, talaga namang reliable yan si Marquez nga ilang beses na ang laban nila bago niya nahuli nung kanan hindi ba? So, matibay talaga itong si Manny. In fact, sa pag-akit niya sa division, sa welterweight, laging siya ang maliit laging siya ang undersized, So, laging siya ang tinatamaan. Pero, subok naman talaga, pagdating sa tibay, pagtanggap ng suntok, wala tayong problema kay Manny Pacquiao dito. Talagang problema lang dito, yun nga, sabi nga ni Dennis, yung possibility na yung reflexes niya ay nag-rusty. Longest inactivity yun 2 years, malaking bagay yun Tapos, na-aggravate pa yun, yung pagiging 42 years old mo na. Di ba? Siguro kung bata ka pa, you can get away with it, hindi ba? You can get away with it. Pero, 42 na 2 years inactivity. So, pero nakita mo pa rin, matibay pa rin. At hindi kahihiya ito. Itong ending na ito, kung sakaling ito na ang huling laban niya. Si Muhammad Ali nga, bugbog sa huling laban niya, di ba? Si Oscar De La Hoya, bugbog sa huling laban niya. Yung Sugar Ray Robinson, sinasabing pinakamagaling na boksingero sa history. Yung huling laban niya, walang nanonood yung kanya, Las Vegas, Stellar. Grabe. Kinikilabutan niya ako Wala kanina kung parang makita. pandemic So, nakita mo pa rin. 17,000 plus in attendance. Grabe. So, para sa akin, wala na. There are no more mountains to climb Pero siyempre, ang huling desisyon ay na kay Manny Pacquiao. The fighter is always the last to know. Yun lang ang masakit doon The fighter is always the last to know. Kung kailan nabugbog na siya, tsaka pala siya makukumbinse na ayoko na, tama pala kayo, okay na pala. Yan ang hirap dyan. Yan ang hirap ng boxing. The fighter will never know. Oo. Tama. Dennis, meron akong tanong na sa bagay na ang magaganda talaga patama nitong si Ugas. Dahil sa naging easy target si Pacquiao dahil hindi siya nakakagalaw ng maliksik kagaya nung dati. Hindi kaya mahina lang din talagang manuntok tong si Ugas. Hindi sa akin. Kaya ako tinatanong yun, baka kasi
kung si Spence ang nakalaban ni Pacquiao, Oo. na ganun din ang baka mas iba ang naging kwento pa eh. Ano tingin mo, Dennis? Actually, ano eh, no? Malakas din naman at saka may Mm. timing. Kung nakikita mo, yung nagpabagsak kay Pacquiao ng fourth round kay Marquez, yun yung madalas na binibitaw niya, no? Oo, yung parang hammer, ano? Oo. Ang problema sa atin, kulang sa dami. Pero tama sa quality para manalo siya. Dahil remember, ang pro boxing, ini-score yan hindi base sa dami ng patama, kundi sa kalidad. No? Kumbaga, four punches to two, no? Dalawang solid. Lalamang yung nakatama ng solid, no? Sa akin lang, parang masyadong naging matalino si Ugas sa laban na to. Nakikita niya lalo na no second round, sinimulan niya puro jab. Grabe yung mga jab na patama ni Ugas. Nakita ni Ugas, eto na lang ang gagawin ko. Hindi ako papasok. Alam mo yung kanina nung pinapanood ko, parang kompas. Si Ugas yung nasa gitna, so kung saan umiikot si Pacquiao, sinusundan niya lang, pero hindi siya umaabante. Dahil alam niya, yun ang gusto ni Pacquiao, abante ka. So nangyari ko, nasa si Pacquiao, kaya nakita mo, di ba, madalas nasa gitna sila. Dahil si Ugas, nakaplanta lang. Binabantayan niya lang si Manny Pacquiao at pagbibitaw, ka-counter siya ng kaliwa, ng kanan na jab, and then yung kanan rather, yung kaliwa na jab. No? So, sa akin, naging matalino no, si Ugas dito. And may lakas kung sa mayroon lakas, pero hindi niya inambisyon na isang suntok, laglag. Yung sa kanya talagang sinaga, dinaan. Typical na Cuban, alam niya Tony Edjan. Ang Cuban, hindi talaga yun yung patay kung patay, bagsak eh. Hindi sila ganun eh. No? Sila yung talagang matalino, puntusan na laban. Attorney Ed, last fight, kanina nabanggit mo na, nakipakayaw naman yan. Pero kung ikaw ang tatanungin, should this be the last fight para kay Manny Pacquiao?